may sundo. Aray. Aray ko, dugdaw ha. Huli kami oy. So ito yung closer look ng Higer V12, yung V-Series ng Silver Star. So ito yung DRL nya, sequential yan. Headlight niya nasa baba na. May DRL din sa dalawa. Ito yung pumalit sa yung mga buttons dito. Yung kay Silver Star naman, manual transmission. Sana ginawang automatic, no? Katulad ng Volvo V11R nila. Pero ang alam ko, mas gusto ng mga driver ng manual. 54 seaters to eh. Tsaka ito yung upuan niya. Stock na from China. Maganda din naman. Di na sila naglalagay ng acetate tulad ng mga last unit na katulad na yung 14 series na Yutong, nakabalot yun ng parang acetate, pero ito hindi na. Ewan ko lang kung totoong leather to. May grab handles dito. Tsaka ito yung maganda, may charging port. May Type C. May Type A. Type A ba to? So dito naman para sa mga gamit, mga water bottle. Minsan ginagawa nga tong basurahan eh. Tsaka ay walang lig. Ay meron. Ay wala nga. Binilagyan. Walang leg rest. Tsaka yung legroom niya similar sa Higer U-Tour. So, recline natin. Dito naman sa front seats, para sa mga nagtataka, walang charging ports dito. Dito po yung mga charging port nasa baba. Type A, Type C. Kasi kung dito sa normal, sa second row, dito nakalagay. Malambot din. Kahit walang leg rest, di ba? Yung sa mga U-Tour. Yung sa mga U-Tour kasi may leg neck. Ano tawag dyan? Headrest pala. Ito nilagyan na pala din ng mating ng mga driver para dyan masasala yung dumi tsaka in case basa. So ito pala yung driver ng Type Auto, si Sir Gasilos. Sa Marnon kaya no? Oo, Katbalugan na mo lagi kay kita kumpos mawari-waray ka man. Pa-start. Nahulat ya. Oo. Hintay mo ng ilang seconds mag-andar. Mabalik ulit ka mo di ano? Balik ko kay Gamay lang pa no? tiglaning nga pasahero nga tulimon. Di dalat ka mahulat ko tubapon. Ito yung parking brake niya. Ito yung pagkakalam ko yung dalawang klase ng ng busina, yung maliit tsaka yung malakas. O yung mahina yung tsaka malakas. Maliit. Ito naman yung side light niya, pag-adjust. Pwede maging auto. Tsaka ito yung level ng headlight. Ito fog lamps yata to eh. Tsaka ito yung naman yung radio. Tsaka may adjustan na din ng side mirror. Aircon vents dito. Tsaka equip na siya ng CCTV. Parang dashcam. Meron din dito.
Ewan ko lang kung na-adjust to, kung tilt or telescopic. Tilt or telescopic. Tsaka another air vents dito. Tsaka yung mahiwagang tablet ng V12 series. Manual transmission. Tsaka ito. Ito yung maganda dito. Naka wireless charging na. Diba? USB dito. Type C, Type A. Yung dashboard. So makikita natin to. Ito yung palit-palit. Yan yata yung RPM. 7K RPM. Ganon. Not sure lang pero ito yung maganda sa V12 eh. Yung simple lang yung dashboard niya. Tsaka LED na. TFT. So na makikita natin dito yung unit ng engine 34 or sa labas ba to? Sa labas yata to eh. Tsaka ito pala yung natatakbo niya. 15,858. Nakailang ikot na to, nakailang pit na to, lalo na yung peak season. Pit na pit to si 5 Auto eh. Tsaka lahat naman ng mga Higer V12 nila pit na pit. For extra cushion. Ito. Matic pag veterano, laging may ganito. Tsaka equipped din to ng fire extinguisher. Tsaka ito yung sinasabi kong tablet niya. Parang tablet tawag ko dito eh. Kasi parang tablet, iPad. For mga CCTV yata to, hindi pa yata nagana. Ay, walang middle door. Wala pala tong middle door. Kaya pala ganun. Try natin sa rear view. Ayaw. Di pa yata nagana. Sa mga picture sa online, sa mga ano, parang straight finish lang siya, yung ano, yung parang makintab, pero sa personal hindi pala. Meron siyang parang mga ganito, parang fake leather yung finish niya. Dito naman sa rack, medyo malaki din naman. Minsan gusto ko din umupo dito eh pag nabiyahe. Kasi ramdam mo yung engine. Lalo na sa ano, yung experience ko sa Volvo B11R ni Silverstar, yung 2019-01. Ganda yung tunog ng makina eh. Sipol lang ang sipol. Kaso nga lang, talbog ka din ng talbog. So dito naman sa back seat, 53. So hanggang 53 lang pala. 54 kasama baka yung dun na sa conductor seat. Para sa mga nagtataka, may nababasa kasi akong comments na Silverstar daw nagpapaupo sa gitna. Yung take ko naman po dyan, nangyayari talaga yung totoo. Pero sa pag-peak season, yung December, January, choice din po naman ng mga driver yun. Ng driver, ng pasahero. Kasi hindi naman yan siguro tinatawag na chance passenger, kasi sa gitna din naman. Choice lang talaga ng pasahero yun. Yung mga gusto nang makauwi, gusto nang makasakay, may nahabol na oras, talagang mapipilitan talagang umupo sa gitna. Aalis na sila, isa lang pasahero, hanggang Limon lang to sila eh. Bali yung mangyayari nito, yung galing Ormoc, doon siya ililipat. Bali hanggang Limon lang to sila, at saka yung galing naman Maynila na papunta dito, sila naman magpipick up papunta dito, pabalik dito. Aalis na sila. You know, silang pasahero. Parang VIP eh. Sir Gasilas yung on wheel ngayon. Tsaka si Sir, kalimutan ko apelido. Si Sir Bagon. Haba ng V12 oh.
Ito naman isang lutaw dito, si 2014-05. Puging-pugi ako dito dati eh. Kasi nung high school ako, suki kami lagi ng HD9, mapa DLTV man o Silver Star. Saka yung ako lang talaga yung nakaka-appreciate sa pagka-boxy niya. Boxy type na coach, bus. So sa lahat ng HD9 na ni-rehab, si 1405 yung talagang nagustuhan ko kasi parang all-in-one yung rehab niya eh. Sa loob, sa labas, yung makina, lahat. As in lahat. Nakalimutan ko lang kung saan yung location na ni-rehab to eh. Pero teka lang, maingay. Yung sinasabi kong naka-vinyl flooring, ganito din eh. 1405. Medyo may pagka-cream lang yung color ng light yellow. Ang linya nito, Tagbilaran, Bohol. Kapag mga ganitong lean season, syempre, hindi naman lagi may biyahe doon. Nagpapalate. Sumabit din pala to. Sumabit. Tsaka wala na yung niya, hubcaps. Kasi yung crew nito, yung dalawang driver nito, lumipat na, nasa Higer V12 na din. Kay Belmar, kay 2025-09. Yung hubcaps nito, not sure lang, pero pagkakalam ko, nilipat nila doon. Kaya wala na tong hubcaps. Malinis so tignan nung may hubcaps to eh. Yung chrome hubcaps yun eh. Chrome hubcaps. Pugi na tuloy ng 509. Tsaka kahit naman anong bus, pag nilagyan ng hubcaps talagang pupugi. Tsaka parang lilinis tignan. May dalawa pa dito Morning Glory. Napapasukan na pala ng tubig to, kaya nagkaganito. Siguro sa pagwashing kaya pinasok. Ito, mahiwagang juice. Kapag nagbibiyahe ka, alam mo kung ano yan. Di muna natin to mapapasok kasi nagpapahinga pa yung driver. Nasa barracks. Siguro sa susunod. Ayaw ko namang gisingin para lang mag-video ako. Kasi alam ko pagod din sila. Talagang pagod. Ka ba naman Visayas yung linya mo? Biyahe mo. Ito mga ganitong kalawang sa mga tawid dagat bus. Normal talaga to kasi syempre sasakay ng barko. Yung mga tali ng barko, yan din yung isang nakakakos ng mga kalawang sa body. Kaya normal lang to. Siguro tatapalan din naman to pagdating ng motor pool. Tsaka yun yung nasabit. Ito wala nang hubcaps. Parang normal na lang tuloy tingnan. Sumabit. Ginawa pala yung headlight nito. Siguro tamaan to ng bato. Kaya pala pinasok na ng moisture sa loob. Gising na pala yung driver. Ano ito yung mga niya? Makaira, Oo, malagit kaya na. Yung maniniregular yun pa na. Ano na ako naman 13 toto. Oo. Ikaw naman yun naman dara. Dilantar. Oo. Sir Pakairo. Terso. Waray-waray din yun.
Ito yung loob ni 1405. Diba? Not usual HD9, di ba? Siguro sirado ko muna to. Kasi sumabit. Ano no, kung manual yung yung conductor manual nagbukas saka nagsasarado ng pintuan, siguro malaki na yung muscle mo. Bigat din pala eh. Oo. Hirap nga itulak. Yan. HD9. Ay, may dumating. May dumating pang pasahero kaso umalis na. Ito. Kaya van yung sinasakyan nila kasi Biliran Bridge. Ayaw pa din padaanan ng bus. Kaya naging shuttle yung mga van dito. Kaso ito, naiwan na. Umalis na sila eh. 502. Sakay na lang siguro yan sa Eagle Star. Yung Eagle Star paparating pa daw eh. Galing Ormoc. So balik tayo dito. Ito. Classic dashboard ng HD9. Ito pinali. Ay hindi. Stock to eh. Hindi ko stock to. Ito lang dinagdag. Ito. Tsaka ito. Linagyan. 1405. Tsaka ito yung sinasabi ko sa yung vinyl wood. Wood vinyl flooring. Ganda, di ba? Tsaka ito. Pinalitan parang wood na din. Ganda nga eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Parang leather dito sa gitna. Dito sa gilid. Fiber na or cloth ba to? Yung upan niya hindi pang HD na no? Hindi ko lang alam kung pang anong tuwan to eh. Ba't kaya wala pong dito? Wala sigurong charging ports to eh. Wala nga. Ay, ubaan ka talaga ng power bank pag ito sinakyan mo. Tsaka tip lang para sa mga pasahero magbiyahe. Hindi naman lahat po ng bus may charging ports. Lalo na kapag lean season, ito tip ko sa inyo. Pag lean season, dyan pinapabiyahe yung mga medyo lumalumang bus, yung mga walang charging ports. Yung medyo lumalumang bus, kaya magbaon lang po kayo ng power bank. Pero syempre meron din namang outlet dito sa driver side, pero yun nga lang, punta ka pa doon, tsaka medyo hassle. Kaya magbaon lang po kayo ng power bank. 54 seating din yata to eh. 54 seating. 40. Dito yung tulugan ng driver. Kausap ko yung driver. Sabi ni Sir Pacairo, 23 lang naman sila papunta dito eh. Yahay pasahero nun, palipat-lipat kung saan mo gusto. Saan mo gusto umupo. Tsaka din pala sa gilid, nilapatan na ng wood. Parang wood vinyl. Tapos si Diamond Star, paalis na. Si Diamond Star 567. Yun. Wala ding laman yan. Alam ko, pupunta pa yan ng Ormoc. Si 567, ito yung nag-viral sa Facebook eh, yung mausok yung likod. Tsaka nakabukas yung makina, ito yun. Walang laman. Yun nandyan pa nga yung bakat ng mga itim-itim. Tsaka nausok talaga yun. Yung ano nila, yung si 567, yung Hyundai Universe. Yung kagandahan sa mga HD9, yung mga Yutong, medyo mas malawak yung legroom nila, tsaka yung space dito sa gitna kumpara sa mga Higer. Yung Higer medyo masikip, konti lang naman. Yun yung parang mas nakikita kong advantage ng mga HD9. High decker din kasi. Pag high decker, alam mo na, matik yan.
Malaki yung stribo, malaki yung loob, malawak sa loob. Small details, oh. Small details. Pati dito nilagyan. Panis. Ito yung grab handle ng upuan. Medyo nililint na yung mga upuan eh. Pero natatanggal to. May lint remover naman sa Shopee. So upuan natin. Try natin upuan flip. Mas gusto ko yung maikli yung ano eh. Yung elbow rest. Isa sa mahaba. Kasi ito madali lang eh. Tsaka kung yung purpose mo naman, ito lang yung patong mo. Okay din naman. Parang hindi HD na eh. No? Yung una kong sampa dito, yung una kong nakapasok dito, nagulat ako, iba na yung upuan. Pero parang pangyutong din naman. Hindi ko lang alam. Hindi ko sure. Baka sa, ano to, yutong surot. Hindi ko lang sure. Naalala ko dati yung kasakay pa ako ng DLTV na HD9. Year ano yun, kalimutan ko na high school ako. Pag walang nakaupo sa mga upuan, talagang gumaganon to eh. Alog ng alog eh, maingay sa loob. Kala mo kakalas. DLTV ano, hindi ko alam. Kalimutan ko na anong number ba. Hindi pa ko maalam doon ng ano eh, yung mga number ng DLTV. Bas number nila, body number. Ito nagsisialugan to eh. Yung alog pa naman niya na yung pag ganun, pa side by side. So yun. Naantay ko yung Eagle Star eh kung darating pa. Pero parang mamaya pa yun. Ito naman yung conductor seat. Ay, sarap. Ito. Ganitong level. Medyo nasa baba ka pero kung wala to, kita mo naman yung harap. Yung gusto kong conductor seat yung sa ano eh, sa Volvo B11R. Yung kay 2019-01, talagang angat ka doon. Yung view mo ito, dito. Mas maganda yung nasa taas eh, para sa akin lang naman. Ito mga compartment to dito. Ang alam ko may saksakan to dito ng ECU eh. Baka nasa, hindi ko alam. Kasi yung sa 2017-01, yung HD9 ni Silver Star, nandito yun eh. Dito nakalagay. Baka nasa loob to. Hindi ko lang alam. Imagine mo. Ikaw yung conductor ng ganitong bus. Manong-manong sliding door. Ayun na, magkakamasol ka talaga. Bigat siya, no? Baka siguro kaya siguro mabigat kasi walang hangin, no? Kasi pag alam ko, pag may hangin to eh, kahit i-manual mong tulak, magaan din naman to. Deflated siguro. Deflated din nga naman. Kahit nga yung air suspension nito eh, deflated din. Tulak natin. Oh shit! Oh shit! Yawa. Ang tigas. Gago. Oh my God! Wow! Ano na, hindi yata makakalabas ito. Ano lang yan? Gago. Isip-isip muna tayo. Kanina parang madali lang naman yung buksan. Pero ngayon parang tumigas. Ayun na talaga. So after ilang minuto, no, nalaman ko dito lang pala tinutulak. Ay nako. Tatawag na sana ako ng tulong. Swerte na makakasakay nito papuntang Bohol. Lalo na kapag hakot gamit ka. Talagang isalpak mo na ng isalpak lahat dito. Nakiba naman ng stribo. Pirelli tires. Panis. Kano kaya yan?
you know, Diamond Star C12 Pro. Man eh. Mechanical man ni siya, maning medyo maayo ni siya kuan, mo dagan ni kaping katos. Pero tama, alalay lang. Basta makala. Good. Bago ni makina. Imo nang gibiyan si kuan 401. Ah, 40 kung sa to, 402 de. Nabali naman po siya sa bago, 300 ang bayang bus. Itong Oo. disgrasya sa Daraga, Oh, siya na nagdala no. ano tayo regular niya. Si Sir Milan, yung isang driver nito. Regular niya na pala. Regular ng 1402, nasa 1405 na ngayon. Sir Milan, partner na sila ni Sir Pakairo. Ito. Nilagyan niya ng ano, metal polish. Sino, no? Oil level. Bagong makina nito eh. Saan kaya nakikita yung number? Hindi makita. Bagong makina to, last year lang. 2025, bagong rehab. Yung sinasabi ko nga, loob labas, makina, talagang bago. Nago. Ito mga belt niya, oh. Tigas pa. Yutong yan. Paalis na sana ako eh, kaso nakita ko parang pamilyar ang isang driver. Pamilyar ang Sir Milan pala. Nag-check up ng makina. Ito yun naman yung battery niya. Dalawang battery. So, ay, kaya may sabaw. Oh, kumawan pala ako ya. Sige la. Anong pingali ka? May tubig. Nilagyan ng water fluid. Ikaw, siya na itong kuan. Murag naman to siya kamag-anak sa kuan. Oh. Nakadapa si 1405, nakadapa. Deflated yung air suspension. Funny, slower daw.